Mayong gabigid sa tanan kag sa liwat, no, it's Friday night kag tion sa aton nga Bible study, dispensational Bible study, rightly dividing the word of truth. Kag before we start sa aton Bible study subong nga gabi, gusto ko lamang musta sa inyo sa mga brothers and sisters in Christ, no, that rightly divides sang pulong sang Dios. Kumusta na kamo dira? Aton mga brothers and sisters sa iban nga lugar, in like for example in Dumaguete, no, kumusta kamo dira? Ma'am Felisa, kay Ma'am Januaria dito sa sa Las Vegas. Nag-transfer na sila sa Las Vegas. Pagpadayon sila nga naga-monitor sa aton sa aton nga Bible study. Although nga replay na lang tungod kay lain ang ilang time dito sa kaysa aton, kag sa iban pa nga mga lugar, no, sa Cebu, sa Luzon, kag sa Mindanao nga naga-upod, naga-join sa aton nga Bible study every Friday night, no, kag labi na gid sa aton mga kauturan diri sa Iloilo, naga-rightly divide, no, dira sa kay Pastor Helvec, dira sa Bilya, subong man sa mga kauturan, no, diri sa Pabia, sa Santa Barbara, kag sa Liganes, diri sa Kamalig, no, sa ila Brother Arnold, diri sa Takas. Kumusta na kamo? Happy lockdown. Kag apang mga kauturan, no, daw kita siyempre obedient man kita sa aton gobyerno kung ano ang ilang ginahimo subong apang sa nasiling tanan, no. Wala naman ta ginahigpitan gid masyado, unlike parehas gid sa una nga ECQ nga daw grabe gid sa una. Subong actually nakita ko nga halos tanan gani nagabiyahe man, may mga friends kita from sa mga probinsya sa Central Line, alin dira sa Kabatuan, sa Lambunaw, no, may mga kilala kita, communicate man sa aton kag sige man ang ilang biyahe, no, pagkadto diri sa city, padayon man sila obra gihapon halin sa lang lugar dira sa may unhan sang Kalinog, no, Kalinog, no, may mga friends kita dira nga padayon man gihapon nga nagabiyahe, naga-report sa ila obra diri sa city daily. So meaning hindi gid amo kay stricto pare sa una. That is why, no, gusto ko i-announce sa inyo sa siri nga gabi, sa Sunday padayon kita sa aton nga hilikoton, padayon kita paghimo sa aton nga fellowship sa pagtuon sa pulong sang Ginoo diri sa aton meeting place diri sa Lawaan, no. Padayon kita. I do believe nga ang isa sa mga butang nga hindi dapat mahamper or mga butang nga dapat hindi mauntat sa sining nga panahon is ang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Because, no, sa parehas sa nagligan nga Sunday, ang aton gintudlo halin sa pulong sang Ginoo, nga gintudloan kita kung nga ang iban nga mga katawan nagasiling nga daw pahimuyong, daw nagahipos lang ang Dios, no. Daw wala nagasabat ang Dios sa mga pagpangamuyo
tungod mga aturan nga actually, no, ang mga verses nga mga ginagamit naton sa pagpalapit sa Ginoo hindi dispensational, meaning ina nga mga verses ginagamit lamang, no, sa mga Hudiyo to claim sang ilang promises sa Ginoo, sa ilang covenant promises sa Ginoo under the law, no. Apang sa sining dispensation of grace, lain iyang ginahimo sang Dios, no. Everything, no, nahimo na sang Dios pinagi kay Kristo Hesus. Kaya ang ginaasahan sang Dios sa aton subong kung paano kita iya mag-respond sa gina-offer sang Dios nga grace and peace sa sining dispensation of grace. Okay? That is why mauturan, no, claiming sa mga promises na para lamang sa Israel kung kisa makapadula sang aton faith. Amen. No? So, sa nasilingta na, inang mga prayer dira sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, nga nag-claim nga kung kita lang, magpalapit, maghambol sa aton kaulingon, kag magbiya sa aton pamaagi, ayuhon niya ang duta. No? Apa, mga uturan, nalipat kita nga ina nga masiling naton promise ang Ginoo para lamang ina sa Israel under sa iya prophecy program with Israel sa time past, no. Nagligad nga panahon, okay, apang sa sining dispensation of grace sa aton nga panahon subong lain ang ginahikot sang Ginoo under sa mystery program. Okay? So, sa nasiling na, no? I would like to announce, although nga, yes, na-postpone ang aton nga first year anniversary sa aton nga church as right divider sa Iloilo, pang nawi, gusto ko nga next Sunday, sining nga Sunday, gusto ko i-announce kabay nga kamo nga mga naga-join sa aton fellowship, ari kamo sa sining nga Sunday, okay, aton pag-istoryahan, no? Kung viable, kung pwede man lang nga aton idayon ang aton anniversary sa next month sa August, no? So litas kung ari kamo diri mag-set kita sang date kung saan o naton nga push through ang aton nga first year anniversary as right divider sa Ilo City. Okay? So, subong gabi, actually magatuon kita. No, but before that, ako anay kamo pangabayo, no? Nag-join subong ara sa pag-join sa akon sa pagpangamuyo, sa paghatag reverence sa pulong sang Ginoo. May nga balahan Ginoo, salamat gid sining tion. In spite Ginoo Lord sa mga kabudlayan sa sining kalibutan, ara kami, ara ikaw, amon madangpan, amon matugyanan sa amon mga kaugalingon bilang imo mga kanakan. Salamat sa imo pulong nagasugid sa amon kung ano imo ginabuhat subong agud kami hindi magtalang, hindi claim sa mga promises nga hindi man gali para sa amon, kundi Lord amon mahimo kag masunod ang mga instructions nga imo ginhatag sa amon sa sining dispensation of grace nga amon pagabuhaton. Salamat sinang kaluwasan nga imo ginhatag sa amon pinagi sa imo kaluoy kag grasya nga imo ginhatag sa amon pinagi sa imo bugtong anak si Kristo Hesus nga naghatag sa niya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo, bayad sa amon sala, suno sa kasulatan kag ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw according to the scripture. Salamat o God Lord kag sa subong nga gabi magatuon kami sa imong pulong, kabay Ginoo Lord nga amon maintindihan ang mga truths labaw na sa ning mga pamangkot Ginoo na tungod sa confession of sins nga amon pagatalakayon subong gabi. Amon ini ginatugyan sa imo in Jesus name. Amen. So, mauturan, no? Please have your Bibles. Kuhaan ninyo inyong mga Bible kag dungan kita magatuon sa pulong sang Ginoo, no? Kag kabay nga inyo Bibles, King James Bible. Okay?
King James Bible 1611, kaya mo na ang gin-preserve sang Ginoo nga masilin naton iapulong para sa aton sa sining panahon sang dispensation of the grace of God kag sa panahon pa nga palabuton. Okay? So, ang aton pagatunan subong actually, may duduha ako ka mga ginatun-an nga mga questions, no? Kag subong nga gabi aton talakayon, aton pagatunan ang isa sa mga pamangkot kay ti pamangkot ini apang ginbase na kon sa kadamuon sang nagapamangkot. That is why ang mas madamo nga tawo nga nagapamangkot, no, amo ang sabton ta subong nga gabi. The other one nga pamangkot is ano gid bala ang buot silingon sang land flowing milk and honey, no? Ano gid bala ang buot silingon sila? So amoy nang isa sa mga pamangkot, no? Ano gid bala ang kahulugan sang word nga or phrase nga nagasiling land floweth that floweth milk and honey. Okay? So another question, although nga natalakay na naton ini sa pipila ka mga Bible study naton sa during Fridays night, kag actually na Bible study man naton ini, natudlo man naton ini sa Sunday, apa daw ka makasikat gid yapon sini nga mga pamangkot nga damo paghihapon ang masiling naton confused kung ini bala ang confession of sin, no? Confession is confession of sin practiced by Roman Catholic, Baptist, and other denomination is God's instruction to the body of Christ. Okay? So, ang pag-confess balas ang sala, pagsugid balas ang sala, no? Sa pari, no? Gina-practice ang mga pari, sang Roman Catholic. Gina-practice man sang Baptist, although ang ilay pamagi, hindi ko mag-confess sa ila, kundi direct to God. Kag sang iban pa nga mga denomination, inibala instructions ang Diyos sa church, sa body ni Christ, sa sining dispensation of the grace of God. So, amoy na nga mga pamangkot, okay? Kay, matuod lang, mga kauturan, kung nato lang gilang taon sa Biblia, ini nga practice is biblical. Okay? Pamatian nyo ha. Ini nga practice, ang pag-confess sang sala sa mga pari is biblical. Yes, it is biblical, but it is not dispensational. Okay? Butsilingon mga turan, hindi, butsilingon, yes, makita naton ina sa Bible nga gina-practice ina sang una sang mga Hudiyo, no? Apang ina nga practice dapat sa ila lamang sadtong panahon nga nagligad, apang hindi na iya gina-practice subong sa sini nga panahon sa present dispensation of the grace of God. Meaning, sadto nga dispensation sa time past, yes, dapat ina nga i-practice sa mga Hudiyo, apang sa subong nga panahon nga wala na sang Hudiyo, wala na sang Gentile sa body ni Christ, ina nga practice hindi na dapat naton i-practice. That is dispensational application sang sina nga instruction sang Ginoo. Okay? So, masiling ka, tinga nga hindi na pwede subong sa aton how sa sini nga dispensation. Mauturan, tanawa bala. Sang nagligad nga dispensation sa time pass, no, ang mga Hudiyo naga-offer sa mga sapat dito sa temple, especially lamb or ano kaninang lamb? Karnero. Okay? Kanding, mga baka, mga pigeon. Okay? So, mamangkot ko sa inyo,
nga wala kita nagahimo sila subong, or even the Jews are not doing sang sina nga practices subong nga panahon. Because sa sini nga dispensation, way na nagsugo ang Diyos nga magpadayon sa pagpatay sa mga sapat para ihalad, para makaaton ang dugo sang sapat sa aton mga sala. Kuha na ton? So meaning that is dispensational application of God's instruction. Kung gin padayon sang Ginoo nga ipahimo sa aton, dapat ginsulat yan sa Bible nga sa sining dispensation of grace dapat ipadayon naton ina. Apang wala ina ginsulat sa instructions sa aton from Romans to Philemon. Okay? So, how about ang practice sa mga Baptist? Kag sa other denominations, patay-patay. Kag sa other denominations, no? Kag sa other denominations, nga pag-confess ang ilang mga sala, continually, mas maayo gani kung kada sala mo confess mo dayon, no, bala instruction man sang Dios sa aton sa sining dispensation of the grace of God. So mga turan, amo ina ang aton mga talakayon kag tun-an subong nga gabi. Okay, unahon naton ang practice ang Roman Catholic, no, nga gina-confess ang sala dito sa confessional booth, no, ginasugid sa pari, kag ang pari among naga-remit dito sang sala sang tao sa Dios. Kag ina mahuturan nga practice, no, ginkuha nila sa sini nga verse. John chapter 20 verse 23. John 20:23. O sila nga dire? Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. So mga turan, instruction ini ni Jesus Christ, no, that was written by John the Beloved sa iyang masilin natin sa Gospel of John, no. Imo ini instruction ni Jesus Christ sa mga 12 apostles, no? Amo ni instruction ni John sa 12 apostles, no? Nga kung ano kuno nga sala ang ila patawaron sa sining kalibutan, no? Pagpatawaron. Apang ano man nga sala nga ila hindi patawaron, magapabilin. Okay? So, amo iningin basihan sa mga pari, sa mga Katoliko, kung nga nagapractice sila sa confessional forgiveness of sins, pinagi sa ilang mga pari. So, insakto bila ina nga sundo naton sa sining dispensation of the grace of God. Okay. First of all, aton tan-awon kung nga abala, no? Aton tanawon kung nga abala ang mga Hudiyo, no, dapat mag-confess sang ila mga sala para lang sila patawaron, no? Okay? So let us read sang Leviticus chapter 5 verse 5. Leviticus chapter 5 verse 5. So mga turan, tagantaka mo gamay nga tip, no, sa pagtuon sa Bible. So ang aton ng diri nga subject is ang confession of sin. So ang inyo himoon para dali nyo mabalaan kung ano gid bala ining confession of sin, no, sins. Okay, pangitaon nyo sa tanan nga books ang word nga confession. Okay, kag makita naton nga diri sa Leviticus chapter 5 verse 5 gin-instructionan ang
nation Israel through their leaders to ordain sang priest. Okay? Kabalo kita magturan nga nation Israel, mga kaliwat ini sila ni Abraham. Kag sang nagdamo na sila dito sa Egypt, ginpagwa sila sang Ginoo dito sa Egypt, pinaagi sa leadership ni Moses, kag ginimo sila nga nation, kag gintagaan sila sang law. Okay? So kag isa nga ginsugo sa ila nga mag-ordain sila sang mga priest, kag kung sala sila, matransgress nila, may mga trespasses sila nga mahimo against the law, i-confess nila ang ila sala dito sa priest. Okay? Kag ang priest amo magahimo sa atonement, no, sa ila mga sala, pinagi sa pagpatay sa mga sapat nga ila man ihatag dito sa priest. Okay? So listen to this, mga turan. Leviticus chapter 5 verse 5. Sila nga dire. And it shall be when he shall be guilty in one of these things that he shall confess, okay? That he shall confess that he hath sinned in that thing. So kung ang isa ka Hudiyo, this instruction is only for the Jewish people, not to the Gentiles. Okay? Okay? So, siling dire, no, na ang isa ka Hudiyo makasala sa ila kasuguan, siling niya, that he shall confess that he hath sinned in that thing, kung ano yung nga sala nga nahimo, that he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin, verse 6, which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats for a sin offering, and the priest. Okay, sino kuno? Ang pari nga ila gin-ordain shall make an atonement for him concerning his sin. Okay? So mga turan, amo ini ang practice sang Roman Catholic subong. Nga may ara sila pare, no? Kag ang tao nga nakasala, magsugid sang isala dito, kag ang priest, no, amo kuno magarimit sang isala dito sa Diyos. So naghalin ina diri. Apang makuturan, dapat naton maintindihan nga ini instruction lamang sang Diyos sa mga Hudiyo. And remember, we are not Jew. Why kita labot even the Gentile people sa sini nga time sang ginhatag ni nga instruction until sa time ni Jesus Christ, wala naga-practice sang sini nga practice. Wala sila sang ilang nga masilin naton nga priest nga nagahalad sa temple. Okay? So, mga autoran, sa Matthew chapter 3, makita naton, no, nga ang mga katauhan nga masiling naton naglalapta, mga katauhan nga mga Hudiyo sa time ni John the Baptist, no, in-instructionan man nga ang gusto magpalapit sa Ginoo nga mag-repent siling niya, mag-change ang ila pangunahuna, kag magbalik, kag magtuo nga ang kingdom nga ihatag sa ila malapit na, no, gin instructional man sila nga mag-confess ang ila mga sala dito kay John the Baptist. Okay? Listen to this, mga turan. Matthew chapter 3 verse 6. Matthew chapter 3 verse 6. Dire. And were baptized of him in Jordan, confessing
their sins. So samtang ini nga mga tao, no, nagtuo nga ang ila kingdom nga gin-promise kay Abraham, gin-promise kay Isaac kag kay Jacob, no? Nagtuo na sila nga ara na, malapit na, ginano sila, ginbaptize sila sa tubig, confessing their sins, mga turan. So, mamangkot siguro kamo, ti nga Brad, nga sa sini nga time, kay dyan di baptize sila nag-confess ang ila sala. Nga hindi sa mga priest. Okay, and that is a good question, mga turan. So let us remember nga in time of Jesus Christ, the temple worship during the time nangin masiling naton mahigko na, not acceptable unto God. Why? Because it was contaminated by the doctrines of men taught by the Pharisees during the time. That is why John the Baptist was instructed by God to preach in the wilderness, not in the temple, because the temple worship in time of John the Baptist until the time of Jesus Christ, mga turan, hasta sa time ni Stephen, sa na-fall sila, was masilin naton apostate, or nagpalayo na sila sa Diyos during the time. That is why, during the time, bisan mag-confess sila sa pare, sa priest, sa nga time, mga turan, is no longer acceptable unto God. So, din sila nag-confess ang ilang mga sala dito sa wilderness kay John the Baptist. Okay? So, meaning, mga turan, the instructions of God to the Jewish people, to Israel, to His covenanted people about confession of sins, mga turan, change. Nagbago. Hindi sang una nga panahon, sa mga priest, pag-abot na John the Baptist, dito sa sa wilderness, pag-abot na ni Jesus Christ, mga turan, listen to this. What was Christ's instruction to the 12 apostles and during the time, including Judas? Wala pa man siya ma-betray ni Judas sa tuwang time. So, in John chapter 20, nabasa na natin gina. John chapter 20, verse 23, sila nga dere, whosoever, this is Jesus Christ speaking at the time, mga turan. So, ang iya nga ginahambalan, ang iya 12 apostles. Now, sila nga, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. No, tapos na. Tapos na ikaw si Jesus Christ na patay, no? Tapos na siya. Tapos na, actually resurrected Jesus Christ na ni ang naghahambal, kag He was giving sang masilin naton departing instruction, no? Before siya mag-depart, nagatag siya instruction sa 12 apostles. 11 apostles at this time, because Judas wala na, patay na, kag si Judas wala pa mailisan sini nga time. Kag ang instruction to the 11 apostles niya, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. So, wala naman si John the Baptist nga time. So, sino naman iya gintagaan sang authority to forgive sins at this time? Not the priest in the temple, because their practices during the time, no, is no longer acceptable unto God. That is why He gave instruction to His 12 apostles or 11 apostles during the time na kung ano man nga sala, no? Because mga turan ni Jesus Christ sa sining nga time, masaka na sa langit. Kag ang
pagwali sa mga Hudiyo, no, to the lordship of Israel, ginhatag yan na sa 11 apostles, no, gin-turn over yan na sa 11 apostles because masaka na siya sa langit, okay, para mag-receive sa iya glorification dito sa langit, okay, and to sit down at the right hand of the Father, okay. So delegate na niya ang trabaho sa pag-preach ng kingdom gospel to the Jewish people around the world during that time. So ang instruction niya that as you preach the kingdom gospel, kung ano man nga sala ang inyo patawaron, it should be remitted unto them. Apang kung ano man nga sala ang hindi nyo pagpatawaron, magapabilin ina nga wala mapatawad. Kita nyo mga turan? How things change dispensationally, mga turan. So meaning, nagtao lang mga turan, the priest office sa time dito sa Leviticus, ang authority sang priest nga gintagaan sang gahom nga mag-forgive sang sala pinagi sa pagdala sa mataw sang ila offering, trespass offering, nadula to sa time ni John the Baptist because ang temple worship nila during the time, no, nangin masilin naton not acceptable unto God because of the so many doctrine that was added by the Pharisee to the law that was given only by God to practice by the Jewish people. Nangin apostate ang masiling naputon Israel during the time because of their contaminated temple worship. Okay? So ginilisan niya si John the Baptist during the time gitagaan authority nga sa iyan man i-confess ang sala. Then sang napatay na si John the Baptist, pag take over naman sa ministry ni Jesus Christ, earthly ministry 3 years, ano natabo? Sang before siya during the time kung mag-forgive si Jesus Christ ang sala, na forgive yun na because siya Diyos. Apang ina nga authority, before siya magsaka sa langit, ginhatag sa mga apostoles nga nabilin nga unsi. Pati sa ila gindugang nga ginilis kay Judas nga si Matthias. Sa dito sa Book of Acts. So, mga turan, so meaning, the practice of Roman Catholic, ginahimo nila ini gihapon because they think they are Israel. Mga turan, ang rason kung nga gina-practice ini gihapon, no, sang Roman Catholic Church, tungod nagatuo sila nga sila ang Israel. But listen to this, mga turan. Not only nga nagatuo sila nga sila ang Israel, nga kundi, no, ang authority nila naghalin kuno kay Peter. But listen to this. Amoy na nga kahapos maintindihan naton kung nga ang gina-practice in isang Roman Catholic. Kay ginasunod nila ang practice ang Israel because they believe that they are Israel. And their authority, according to them, comes from Peter. Naggalin kay Peter. Okay? Apang, ang wala mahibaluan sang mga Katoliko or sang Roman Catholic Church, mga turan, and other denominations, wala nila maintindihan, amo ini mga turan, nga ang Catholic Church is not Israel. Ang Catholic Church hindi na niya Israel. Israel is Israel. Ang Israel is Israel ginaya, hindi na niya pwede nga makadto sa iban nga lahi or sa iban nga grupo. Okay?
Ano pagin mga turan? Ang wala nila may baluan nga ang Israel's program, Israel's program was postponed in Romans, was postponed after they stoned Stephen. Why nila na mabalaan nga ang programa sang Dios sa nasyon Israel nga gin-promise sa ila nga mangin great nation sila, nga mangin kingdom of priests sila, na postpone tungod kay way nila gintuuhan ang ila hari nga si Kristo Hesus. Kag natabo ang pagka-postpone sina sang ginbato nila si Stephen, kag ginpatay nila si Stephen, because that was God's final offer to them to believe their Messiah, so that the kingdom that was promised to them by God, that was promised to their fathers, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and David, should be given to them. Apang kay ginpatay nila Stephen, why mahatag ang kingdom? Na postpone, meaning all practices in the Old Testament about the practices that was given to the Jewish people according to the covenant and the law that was given to them by God was also postponed or not operational on this day. Hindi na operational ang confession of sin. Why untat na subong? Ang paghalad sa mga sapat, untat na subong. Ang opisina sang pari sa mga Levites, untat na subong. Ang kingdom nila, gin-postpone ang paghatag sa ila. Amo nang way mabalaan sa mga Roman Catholic kag other denomination. Okay? Listen to this, mga turan. Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse 11. Sino niya dire? I say then, Paul speaking, have they stumbled that they should fall? He was referring to the nation Israel. Yan na-stumble ba lang Israel? Nga natumba sila, nga nahulog sila, siling sa Diyos, God forbid. Mga turan, yes, na-stumble sila kay Christ dito sa cross because they cannot believe that the one who claimed to be their king, mapatay lang sa cross. O sila gapati sila. Dito na-stumble sila, but wala sila mahulog pa. But listen to this, mga turan. But rather, through their fall, apang siniya, but rather, pinaagi sa ila pagkahulog. When was that? When was the Jewish people or the nation Israel fell, mga turan? Sang time nga tong gin-reject nila si Christ sa pagbato nila kay Stephen. Dito sila nahulog. Okay? Sinadere, salvation is come unto the Gentiles. So meaning, sa pagkahulog nila, ginuntat ang prophecy program about Israel, nahulog sila from being chosen people, from being a nation above all nations, and they fell. Mga kuturan, nahulog sila sa level sa mga Gentiles that was declared by God sinners. Subot silingon, naging sinners naman sila. Makasasala na sila. That is why, sa siling nga time, ginpospon sang Diyos ang Israel's program. Kagin, sugid kay Paul ang dispensation of the grace of God, the mystery program, nga wala ialabot ang law, why labot ang confession of sin, why opisina sang priest, why sang siling nato mga turan practice na tungod sa law, mga turan. Kundi
ang instruction niya para sa aton subong is Romans 2:5. Kag wala ka kita priestly office dira mga turan. Okay? So, Galatians chapter 7, chapter 2, verse 7. Nalipat ang mga Katoliko, ang Roman Catholic Church. Nalipat sila nga ginangko nila nga si Peter kuno dra naghalin ang ila authority kag way sila kabalo nga si Peter iya way gintagaan right sa aton nga mga Gentile. Hindi saya apostol sa mga Gentile. No? Kag ang mga Roman Catholic subong are Gentiles. Mga turan, anong ina? Nga kabalo ka mo nga ang gina-claim nila sa mga Roman Catholic, ang trabaho ni Peter, gusto man nila trabahoon, nga ginahambal sang Biblia, nga si Peter hindi apostol sa mga Gentiles. Ti kung tani, kung ginapractice nila ang trabaho ni Peter subong, tani dito lang na yung mga pare sa mga Hudiyo. Ang Roman Catholic tani dito lang na sa Israel, dito lang na siya matudlo sa mga Hudiyo. Kaya nga man, kaya hambal nila ang ila authority halin kay Peter. Apang ang Biblia naghambal nga si Peter never nangin apostol sa mga Gentiles. Galatians chapter 2 verse 7. Okay, silingin dire. Galatians chapter 2 verse 7. But contrariwise, when they saw that the gospel of the circumcision, si Peter kuno ang gospel sang circumcision was committed, the gospel of the uncircumcision was committed unto me. Ang gospel kuno para sa mga Gentile gin-commit sang Dios kay Paul, as the gospel of the circumcision was unto Peter. So meaning mga turan, Peter is the apostle of the Jewish people, Israel, not the Gentiles. Okay? So meaning, confession of sins nga ginapractice ang mga pari, Levites, Levitical priests ang unang panahon para lang na sa Israel. Ang confession of sins nga ginhimo ni John the Baptist dito sa Matthew chapter 3 para lang na sa Israel. Ang confession of sins nga ginhatag nga authority ni Jesus Christ sa iya mga apostoles, headed by Peter, para lang na sa Israel, sa mga Hudiyo, hindi para sa aton nga mga Gentiles. Okay? Kaya nga man, wala kita iya sa program sang Israel, ari kita iya sa program sang mystery program nga ginhatag kay Apostol Paul, being the apostle, appointed apostle of God to us Gentiles. Okay? So, mamangkot siguro kamo, Brad, paano na iyang baptis, ang practice ang baptis? Kaya naka-confess man sila sa ila sala. Halos adlaw-adlaw ga-confess na sila sa ila sala. Kaya di, kung nampatay sila nga hindi nila ma-confess, impyerno sila. Okay? Kaya di, nagkatuo sila nga dapat i-confess ang sala. So, paano ina? Instruction balay na sa ato? Mga turan, sa tuod lang. Ina naman ang ilang practice sa mga baptis, ginkuha nila ina sa isa lang gihapon ka author sa Biblia, si John gihapon, diri sa 1 John 1:9. No? Basahon tabla 1 John 1:9. Sila nga dire, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. From all unrighteousness. So, amo ni nga verse ang ginauyatan sang baptist
kag other denominations, mga Lutherans, mga Pentecostals, mapa evangelical, amo ni ila ginapatihan nga verse nga dapat kuno kita mag-confess sa ngawa sa aton sala. Okay. So mga turan, sa matuod lang, no? Sa matuod lang, ining Baptist kag ining other denominations ginayaguta or naga-disagree sila sang practice sang mga Catholics nga ang sala i-confess dito sa priest. Okay? Hindi sila yan naga-sugot or naga-kontra sila sina. Ha? Kaya according to them, we are all priests. According to the Baptist and other denomination, we are now all believers today are priests. Pari ko to kita tanan. Kag ina mga uturan, ginkuha nila sa teaching ni Peter dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay? 1 Peter, kanto kita mga uturan, 1 Peter chapter 2 verse 9. Siya dire, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So according to Baptist and other denominations, nga sila nila ang pare, hindi na kinanglan subong, kaya nga man, ma-confess na lang kita direct sa Ginoo because we are all priests. Mga turan. Insakto bala ina nga kita kuno tanan subong priest because of Peter's statement in 1 Peter chapter 2 verse 9 na mga turan, nalipat ining mga Baptist and other denominations nga Peter, mauturan, was not talking to us Gentiles. Hindi bala si Peter apostol lang sang mga Hudiyo? Hindi ni saya apostol naton nga mga Gentile. So meaning Peter in his book, 1 Peter and 2 Peter, was not talking to us, but he was only talking to the remnant of Israel whom he was hiding during the time. Nga siya ang nagapangulo sina nga time. Siya ang leader sina nga time. Sa mga believers sa kingdom gospel ni Jesus Christ. Siya ang leader sina nga time sa mga tuo nga si Jesus Christ among ila Misaya. Gintawag ina nga remnant of Israel. Sila lang ginaistorya ni Peter. Meaning, both silingon ni Peter, ining mga tao nga nagtuo, ining mga Hudiyo nga nagtuo nga si Kristo amo ang ila Misaya, amo ang ila hari, sa ginpromise sa ila nga kingdom sa sining kalibutan. Ginhambalan sila ni Peter nga kamotanan mga priest dito sa kingdom. Because amo nang ila papel pag-abot na sa kingdom, mangin priest sila dito sa kingdom. Kay gin-promise na sa ila dito sa Exodus chapter 19 verse 5 to 7 nga siling sang Dios, I will make you a nation of priests if you will obey and siling follow my covenant, then I will make you a kingdom of priests. So ining mga tao nga nagtuo nga si Kristo amo ang ila nga Misaya, mga Hudiyo, sa silang time nga pag-preach ni John the Baptist, pag-preach ni Jesus Christ, pag-preach nila ni Peter, kag sang iya upod nga apostoles, yadtong mga tao amo to sila yung na-save nga mga Hudiyo para sa
earthly kingdom ni Jesus Christ. 1,000 years earthly kingdom ni Jesus Christ. And these people will become priests, not we, Gentiles, in this dispensation of grace. Mga kauturan, never kita nga mangin priest, mga kauturan. God did not promise us Gentile to become a nation of priests. Wala. Okay? So that is a wrong doctrine, mga kauturan. Yes, it is biblical. We can see it. We can read it from the verses of the Bible that confession of sin was required by God and will be required by God in the future and was required by God in the past. But Makturan, listen to this, Makturan. That was only for the Jewish people and it is only for the Jewish people in the future, Makturan. Because we, members of the body of Christ, in this dispensation of grace, the church of this age, Mautoran, is not instructed by God to confess our sins. Why? Because we are already forgiven of our sins, Mautoran. Napatawad na tayo sa tanan-tanan sala. What more you should confess if you are already forgiven? Nothing more to confess in this age of grace, mga kauturan, because all of our sins are already basirin naton forgiven for Christ's sake, mga kauturan. Okay? Then, mamangkot ka mo. Ano? But listen to this, mga turan. Ha? Baptist, other denominations, why sila nagatuo sang ginhambal kag ginsulat ni John dito sa John chapter 20 verse 23. Nga ano adto? Nga ang mga apostoles, mga pare, no? Ha? I-confess sa ila ang sala kag sila ang mag-remit sang sala dito sa Dios. Why sila sinagapati? Pero ara na sa Bible. Apang nagapati sila sa ginhambal ni John dili sa 1 John 1:9. So, kita mo mga turan. Ining mga Baptist, kag ining mga other denomination. Why sila katuo nga mga pari subong kinanglan magpungko kag magbaton sang confession kag i-confess Manila dito sa Amay. Why sila katuo? Apa nga naghambal sina si John the Baptist man dito sa Book of John. Mas nagatuo sila sa ginhambal ni John the Baptist diri sa 1 John 1:9. So, mamangkot ko sa inyo. Ini ba lang ang mga denominations nga nag-claim nga Bible believers, are they really Bible believers or they are Bible corrector? Gina-correct nila ang Bible. Hindi sila magtuo sa to. Apang tuo sila dire kay amo kuno ni insakto, dugangan pa nila. I-correct nila ang Bible. Ngaman mga turan, resulta ini sang hindi pag rightly divide sang pulong sang Ginoo. Mga turan mo niyo, kung i-rightly divide mo lang, mabalaan mo dayon nga ang pag-confess sa mga pari, Levitical priest sa unang nga panahon, tuod ina kag biblical ina. Okay, napatay, John? Tuod ina kag biblical ina. Okay? Apang, dito lang nakutob, halin dito sa pagsugo sa ila, paghatag sang law sa ila, hasta lang na dito sa kay Stephen, actually,
Hasta lang na dito ya ang Levitical priesthood. Dito, ang authority nila to forgive sins, dito lang na iya sa alin sa paghatag sang law, hasta dito sa kay John the Baptist. Pag about kay John the Baptist, ginatag naman kay John the Baptist ang authority. Ang mga priest na nga time, hindi na. Why na epektibo ang ilang temple worship. Okay? Pag patay naman ni John the Baptist, it was only practiced by Jesus Christ. Jesus Christ forgave sins during the time. Nagpatawad siya sa sala. Pagsaka yan na sa langit, ginbili niya ang authority sa mga apostols niya. Okay? So, ano wala ang buot silingon ni John pag siling niya nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Anong buot silingon ni John? Sila mga turan. John, during the time, was talking to unbeliever Israel. Sa paghambal sini ni John sa iyang nga time, pagsulat sini ni John sa iyang nga time, ang iya ginsulatan, ang mga Hudiyo nga wala pa nagtuo nga si Kristo among ila Misaya. So ginhambalan sila ni John nga i-confess ninyo ang inyo sala. Kay para kamo mapatawad sa inyong mga sala. And kung mapatawad sila sa ilang mga sala, mangin upod sila sa mga remnant nga makasulod sa kingdom nga igahatag sa ila. No? So during the time maginahambal ina ni John sa mga unbelieving Israel, ginadescribe ni John, mga uturan, ang instructions sang Diyos dito sa Leviticus chapter 26 verse 40 to 42. Basahon tabla mga uturan. Leviticus chapter 40. Leviticus chapter 40. Amo ning gina-describe ni John sa unbelieving Israel. Waya niya ginahambal sa Gentile. Leviticus chapter 26. Leviticus 26 verse 40. Okay? O, sino niya dire? If they shall confess their iniquity, so amo ni ang gina-describe, gina-remind ni John sa Jewish people, sa Israel, sa unbelieving Israel, sa tong time nga buhi pa si John sa ginsulat yan ni mga uturan para sa Israel ining book of 1 John. Gina-describe kag gina-remind sila ni John sining a verse. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass which they trespass against me, and that also they have walked contrary unto me, verse 41, and that I also have walked contrary unto them, siling sang Diyos, and have brought them into the land of their enemies, if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept of the punishment of their iniquity, then, ano siling sa chapter 42, then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land of Israel. The land. Pag silingyan sini the land of Philippines, land of Iloilo, land of Brunei, land of America. No.
land of Israel. Because mauturan, kung makasala na galing mga Hudiyo, magpalayo na sila sa Diyos, isa sa mga gina-curse ng Ginoo ang land, ang duta sa Israel para hindi mag-produce mayo nga ani para sa ila. Kapag kung i-confess na nilang ila sala, kag mag-offer sila sa mga offerings sa silang time, then ano sila sa Diyos? I will remember my covenant with their fathers, Isaac, Jacob, and Abraham. Then I will remember the land. So amo ni sa sining nga time mga kauturan, sa gisulat ni John, ano ang dapat nila i-confess? I-confess nila ang ila sala nga wala sila nagtuo kay Kristo nga mong ila Misaya. Then mga they will be allowed to enter, or they will be saved, mga kauturan. They will be allowed to enter the kingdom that was promised to their, the earthly kingdom that was promised to their fathers. So mga kauturan, so meaning mga kauturan, buot siningan mga kauturan, ining practice ang pag-confess ang sala para lang ni sa Israel sa time na ginatag sila ang law, but sang nagpalayo sila mauturan sa Ginoo, nag-apostate sila sa Ginoo, mauturan, wala na kuha ang authority sa mga priest, ginhatag kay John the Baptist sa time na John the Baptist. Pagkapatay ni John the Baptist, it was practiced by Jesus Christ. Siya ang nag-forgive sang sala sinang time. Ang practice dito sa temple sa mga pare, wala na, and not acceptable to God. Then, before magsaka si Jesus Christ sa langit, mga kauturan, sa Acts chapter 2, Acts, mga kauturan, sa book of Acts, ginhatag niya ang authority to forgive sins sa mga apostoles. But, mga kauturan, ina-practice para lamang sa Israel. Sa ato niya time, subong sa sining dispensation of grace, mga kauturan, kung aton ina-i-practice subong nga tayo, mga kauturan, gina-undermine naton ang grasya kag probisyon nga ginhatag sang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Mga kauturan, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, mga kauturan, is enough. Nga kung inatuhan nimo ang tanan nimo nga sala, napatawad na, mga kauturan. So, meaning, the practice of confession of sins of Roman Catholic, although biblical, but not dispensational, and since it is not dispensational, mga kauturan, it cannot be applied to the body of Christ in this dispensation of the grace of God. Okay? Listen to this, mga kauturan. Confession of sins directs the Jewish people to their covenant with God. Nagatudlo ina ang pag-confess ang sala, nagatudlo ina sa Jewish people sa ila covenant dito sa Dios. Kagwi in this dispensation of grace, mga kauturan, in this age of grace, is not under any covenant. Neither we are under in any covenant in the past, and never, mga kauturan, nga ang Gentile will be under with any covenant in the future. Why covenant ang Diyos sa Gentile? Para lang na sa Jewish people, mga kauturan. Okay? So, sa siniyang dispensation of grace,
Ha? Ang imo tanan-tanan nga sala, kung nagtuo ikaw sa gospel of the grace of God, na si Jesus Christ na patay, bayad sa imo sala, ginlubong kag nabanaw sa ikatatlo kadlaw, then ang tanan-tanan nimo nga sala, napasaylo na patay na. Ginbayaran ni Christ dito sa iya kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Okay? Kag kung ang tanan mo nga sala bayad na, ano pa imo i-confess? That is why wala na kita gitudloan ni Apostol Paul, ang aton apostol sa sining dispensation of grace, nga mag-confess ang salata nga man kay bayad na tanan ta nga sala. Okay? Listen to this, mga turan. Ha? Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians 4:32. Tingnan dire. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake. So, even, sino niya dire? As God for Christ's sake, ano ka no? Hath forgiven you. For Christ's sake. Kung hindi kay Kristo, hindi ka pa sa iloon sang Diyos. For Christ's sake. Amo na ako nag-believe ka that Jesus Christ died for your sins according to the scriptures. He was buried and rose again for Christ's sake, all of your sins forgiven. What more you should confess? What more to confess? Ano pa i-confess mo? Ano ba imo pangayuan pa sa ilo? Mga turan, ina nga practice subong, resulta ina ang pag-confess sang sala sa mga denomination, Baptist, kag iban pa mga denomination, Roman Catholic, mga turan, resulta ina by not or of not rightly dividing the word of truth. Resulta ina kay wala sila naga-rightly divide. Man sa Bible, tanan dire dapat natong basahon para aton matun-an for our learning. But not all the Bible is to us. Hindi ini tanan instruction para sa aton. So ang pag-confess ang sala, hindi na yung instruction sa aton sa sininga panahon. Kay man daw ka sukwahi bala, ginpasaylo ka na. Ano pa i-confess mo? Pero sila gusto ba gid nila mag-confess kay why sila kabalo? Kay hindi sila kabalo mag-rightly divide. Kay abi nila si John nagahambal sa ila. Abi nila si Peter nagahambal sa ila. Abi nila ang gin-instructionan nga magpasaylo sala, pati subong at panahon. Instruction na si Ginoo. Why sila kabalo nga hindi na instruction sa Ginoo sa aton subong. Okay? So kabay mga autora nangin masanab, no? Nangin matag sa aton nga makabalo na kita mag-explain kag nabal-an na naton nga ang pag-confess sang sala sa sininga panahon hindi instruction sang Dios sa aton believers sa sining dispensation of the grace of God nga naluwas pinaagi sa pagtuo nga si Kristo Jesus na patay bayad sa aton sala ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo kadlaw. Hindi na iya aton instruction. Kabay nangin klaro kag nangin matag kay madugay kita nga nangin masiling naton nagtuo sa sining sala nga mga pagtudlo sa aton. Kay resulta ina sang hindi pagtuon insakto sang Biblia.
resulta ina sa pagtuon sa mga Bible schools nga ang ila natun-an ang utok sang maila mga theologians, hindi ang utok, hindi ang teaching ni Kristo na gintudlo kay Apostol Paul sa sining dispensation of grace nga para sa aton. Amo na yung ila natun-an sa Bible school. That is why kung tudloan mo sila kay mga reverend na sila, kung sugiran sila sining rightly dividing the word of truth, hindi gid sila magbaton kay grabe na kunong ila eskwela sa Bible school. Nalipat sila nga gintunan nila sa Bible school, hindi Bible, hindi instructions ng Diyos. Ang gintunan nila sa Bible school, instruction sa mga leaders sang kung ano man nga denomination. That is why until now, most of the pastors, reverend, doctorate, still do not know how to rightly divide the word of truth as instructed by God in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Autoran, thank you so much. No? Kag dira lang kutob ang aton Bible study sa sining gabi, apang kabay nga nangin masanag sa aton ang aton pagtuon sa sining gabi. But before we end, gusto ko pasalamatan ang mga kauturan nga nag-join sa aton sa sining gabi, mga friends, no, nga nagtuon man pod sa aton sining gabi. Jod Kin Villacrucis dira sa Pabia, right divider dira sa Pabia. Sino ni? Dini Palyasa. Thank you so much, ma'am, for joining us. Sir, no? Dini Palyasa, thank you so much, sir, for joining us. Ricky Sumili, thank you so much for watching and for joining us at on Bible study. Sister Mian Bilago dira sa Liganes, salamat gid sa pag-upod, pag-join sa aton Bible study. Right divider dira sa Liganes. Brother Bon Andre Fadira, thank you so much. Right divider dira sa Lawaan. Federico Castro, mayong gabi. Mr. Castro, thank you so much for joining us sa aton nga Bible study sa sining gabi. Kumusta na kamo? Kumusta si Ma'am Jane? Jose Marie Balahadja, okay, tukayo ko ni, ako ni Parinti ito sa Manila. Thank you so much, no, for joining us sa aton Bible study. Prince Carl Alberico. Sino? Renz? Apo ni Brad Jude. Brother Renz, ano? Right divider man dira sa Pabia. Thank you so much for joining us. Brother Jeffrey dira Santa Barbara. Gusto ko lang i-remind, no, nga sa Sunday, daw ikaw man matudlo sa aton nga Bible study first session. If you can come, no, this coming Sunday. Brother Joy Lorizo, right divider dira sa Mahibawan, ano? Thank you so much, brother, for joining us. Kabalukos ang imo nga prayer. Kag gina-include gid namon sa prayer nga ang imo mga parente, imo mga loved ones, no? Makatuon man how to rightly divide. Kung gusto mo Bible study, we can conduct Bible study dira sa inyo lugar or sa diin mo gusto. Ready gid ako nga maghiwat sang Bible study para matudlo naton rightly dividing dira sa imo pamilya kag mga friends, no? Brother Joy Lorizo, John Mark Osorio, thank you for joining us. Sino ni? Gertner Suarez Pama, thank you for joining us. Torx Bardoquillo, salamat man, parinti ko ni. Salamat sa pag-upod sa aton Bible study. Ma'am Jane Bolivar, right divider man dira sa Pabia. Miss Ma'am Sister Felisa Pips, no? Right divider dira sa Dumaguete. Salamat pag-join sa aton, ma'am. Kabalo ko nga ara gid ikaw dira pirmi.
Brother Arnold dira sa Kamalig kag sa iya pamilya. Thank you so much for joining us. Jomel Bermijo taga Cebu. Ako ni Apo. Apo. Thank you for joining us sa aton Bible study kag kabay nga inyo naintindihan ang salvation, how to be saved sa sining dispensation of the grace of God. Sol CP dira sa Cebu, thank you for joining us. Alpha Ropero, kung malinap Los, thank you for joining us. Jobert Piulo, salamat sa pag-upod sa aton Bible study. Kag amen, nagadamo na kita, nagadamo sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, rightly divided. Kag akong gidlang prayer nga kung tani ang objective sa sini nga Bible study ma-deliver gid kada every time nga kita mag Bible study nga ang sinuman na maka-join sa aton nga hindi pa nakaintindi sang kaluwasan makalabot kag maintindihan nila nga ang kaluwasan sa sining dispensation of grace paamugid lamang ang pagtuo nga si Kristo napatay bayad sa aton mga sala ginlubong kag nabanhaw sa isa ka tatlo ka adlaw. Amugid na ang gospel nga makaluwas sa sining time, sa sining dispensation of the grace of God. So thank you so much. And before we end, let us pray. My Lord, nga balaan sa Ginoo, salamat gid sa imo kaayo. Salamat sining mga katawhan nga wala sang kapoy sa pag join sa sining Bible study kag we are praying sa mga bago nag-join na kuntani Lord ang kaluwasan mangin masanag sa ila, ang kaluwasan hindi pinagi sa pagsalig sa amon mga hinimuan, hindi sa pagsalig sa amon educational attainment, hindi sa pagsalig sa amon mga trabaho, hindi pagsalig sa amon pamilya, kundi pinagi lamang sa pagtuo ng imubugtong anak na si Kristo Jesus. Napatay sa cross sa Kalbaryo, bayad sa amon mga sala, kag ginlubong siya, kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw para ihatag sa amon ang justification. Amon ina gina-pray, ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.